Mga kaduit, may na-aksidente pa. Ayan oh. Grabe, talsik. Grabe, talsik. Taob ang tricycle. Biglang labas yun. Okay mga kaduit, nagpagas tayo to, tapos nag CR na rin. So balik tayo sa linya dito. Sa loob tayo, sa ilalim. Hindi tayo dadaan sa ibabaw. So dito tayo sa ilalim ng Lucena City tunnel. So mayroon na rin pangit na ano, nasira na rin yung gitna. So madalas kasi nagta-traffic dito noon, kaya ginawang ganyan yung style ng daan. Dati kasi mataas to eh, paakyat. So tinanggalan natin yung ating Google Map kasi hindi na natin kailangan mag Google Map dito. Kabisado na natin to. So parang nagdadalawang isip na akong dumaan ng Pitukang Manok mga kaduit, kasi abutin na tayo ng hapon. So dito na lang tayo sa Bundok Peninsula dadaan para mapabilis na tayo. So alas 12 approximately nandun na tayo. Alas 12, mga dalawang pahinga pa. Kakain lang tayo and then pahinga tayo sa Pitogo paglabas ng Bundok Peninsula Road. Tapos mula na ay pagka medyo okay pa, diretso na tayo ng pahinga sa bahay na. Okay, so let's go, let's do it. So mga kaduit, ito na yung bagong bypass road dito sa Pagbilao, Quezon. Kung dati dadaan kayo ng bayan na sobrang traffic dahil sa makitid ng kalsada, so dito pwede na kayong kumaliwa rito. Ayan, pwede na kayong kumaliwa dyan. Ito na yung bagong bypass road going to kabila ng Gumaka Pagbilao, Quezon. Ayan. So first time natin makakadaan dito. Napanood ko kay ka-motivation vlog ito na passable na to, nakakadaan na yung mga pwedeng dumaan ditong sasakyan, especially motor, kayang kaya. Sana hindi pa malubad yung ating camera, kasi simula sa bahay hanggang dito hindi pa siya nalulubat. So ginawa lang nating highlights yung vlog natin dahil
kung ibibideo natin ng dire-diretso ay hindi nakakayanin ng ating memory card. Okay, 128 naman to. Yun nga lang, ang tagal din kasi pagka binidyo mo ng buo. Kaya mas maganda yung highlights lang tayo. So ito na yung bagong bypass road na hindi ka nadadaan ng bayan ng Pagbilao. Medyo malayo-layo rin. Kaya nga lang, makakaiwas ka sa traffic dito. Kasi dire-diretso lang ang biyahe mo, unlike doon. Although malapit, pero yung traffic ay may stress ka. Dito medyo may enjoy mo yung travel mo. Pero ano lang naman to, pagkalagpas din lang ng tulay ng Pagbilao yung lusot. Ayan, lilibanan mo dyan yung ito, yung galing ng ito yung daan papunta ng Tayabas, Pagbilao Tayabas. Ayan. So dati nakakadaan na rin ako dyan nung nagbabiyahe pa kami ng saging sa parting Rizal. Ayan. Kita pala ang view ng ano dito, dagat, yung power plant ng Quezon. Ito yung tulay na sinasabi ni Kamotivation, oh. Tulay. Kabiyak pa lang mga kaduit na nagagawa. Isang side pa lang, hindi pa nagagawa yung kabilang side. Bali dalawa pala to. Yan na yung bayan ng Pagbilao, Pagbilao, Quezon. Namatay na yata yung ano ko.
tuloy pa. So ito na yung exit. Pag kumanan ka, pabalik na yan ng Pagbilao Lucena. Pag gumaliwa ka, yun na yung papunta ng Bicol at saka ng Quezon. So kung halimbawa heavy traffic dyan sa Pagbilao, pwede kayong mag bypass dito para makaiwas kayo sa traffic. Pero kung hindi pa naman siya ganun ka traffic, ay pwede kayong dumiretso. So yun lang mga kaduit, at maghahanap pa rin ulit tayo ng mga kainan. So dito sa may parting taas na ito ay meron kaming kinakainan dito. So kakain kami dyan muna bago kami magtuloy-tuloy ng biyahe, kasi medyo mainit na rin sa puwet ang travel na 3 hours. So magpo 4 hours na pala. So may kainan dito sa kasunod dyan, kakain mo tayo yan. So yan, at dito ulit tayo huminto sa lagi namin kinakainan dito sa Wados Eatery and Pasalubong. Dito yan sa may unahan lang ng Pagbilao, Quezon. So medyo masakit na sa puwet at nakulukulo na siya natin. Nagkape lang tayo kanina bago tayo umalis, kaya kakain muna tayo para makapagpahinga na rin. At makapahinga rin yung ating motor dahil almost 3 hours na din siyang tumatakbo. So yun lang, kakain muna tayo. So yan ang mga karit, nakakain na tayo. So 9:43 sa relo natin. So possible mga 1 PM tayo makarating. Mga 1 PM na kasi nagpahinga tayo eh. So hindi na ako nakapag zero kanina. Zero tayo dito sa Pagbilao. Sana wag umulan. Nagbago na ang isip ko mga kapit. Bundok Peninsula na lang tayo dadaan. Hindi na tayo dadaan ng old zigzag road dahil gagabihin na tayo. Tanghalian na tayo ng masyado. Sa usual na daan na lang tayo dadaan.
Dito medyo pangit ang daan mga kadit sa lugar na to. So update na lang tayo sa may Bundok Peninsula. So ayan na mga kadit, nandito na tayo sa bungad ng Bundok Peninsula. Papasok ng Bundok Peninsula Road. So kung medyo maaga-aga sana tayo, dadaan sana tayo ng bituang manok, kaso tanghali na, alas 10 na. So abutin tayo ng hapon sa biyahe. So 9:57. So check natin kung ilang oras to. Halos isang oras din kasi to eh. Itong Bundok Peninsula Road na to, almost 1 hour din ang biyahe dito. Naayos pala to. Tagal na rin kasi itong kalsada na to eh. So medyo matanda na. Okay din talagang forma nitong Toyota Race na to. Oh, ganda ng suspension oh. Pumipiltig-piltig yung gulong niya pero yung kaha steady lang. Galing ng design ng suspension ng Toyota Race na yan. Oh, tulog ka na naman ha. Borlog ka na naman. So ito yung uuwi ako mga kadit, palagi na lang gabi. So since wala naman tayo nahabol na oras ngayon, kaya araw tayo bumiyahe. And then sa Tuesday, umaga rin tayo babiyahe pabalik. Tuesday, dadaan naman tayo sa Santo Tomas noon time. Oh, parang may ano dito, gagawing ano ba ito? Quarry. Quarry. Kaso hindi ganun kagandang quality na panambak.
tuloy-tuloy lang to mga kaduit. At medyo matagal-tagal din to, mahaba-haba rin takbuhan to. So approximately mga 11 tayo makakalabas dito, 11. So 1 hour halos. So nandito na tayo mga kaduit sa Padre Burgos, Quezon. Ang unang bayan na madadaanan natin dito sa Bundok Peninsula Road. Almost 10 minutes, 20 minutes din. Ano? 12 minutes simula sa bungad hanggang dito. Almost 12 minutes. 58 tayo malis dun eh. 57, 58 yun. So ngayon ay 10:10. So almost 12 minutes. Sabong, dami magsasabong oh. So approaching na tayo mga kaduit sa ano nga ba sunod ng Agdangan? Agdangan, Quezon nga pala yun. Yung dun sa kabila Padre Burgos yun. Approaching Agdangan tayo. And then mga ilang kimbot lang. Mas malapit kasi yung distance ng Agdangan sa Unisan compare sa Padre Burgos to Agdangan. Ayan. Almost 15 minutes simula Padre Burgos hanggang dito. Ano, 15 minutes. Ito na ang bayan ng Agdangan, Quezon.
Piyesta pala sa kanila oh. May mga peryahan oh. Usong-uso pa rin talaga ang peryahan dito. Ito yung isa sa bumuhay sa akin nung ako ay nag-aaral pa, perya. Layo pa, 3 bayan pa. Ha? 5 bayan pa. Pang-anim pa ang Mulanay. Hindi pa tayo nakakalabas ng ano eh, Bundok Peninsula Road eh. Nasa gitna pa lang tayo eh. So yung distance ng Onisan to Pitogo mga kaduit, Tututanin, medyo malayo rin yun. Mga 15 to 20 minutes din takbuhin yun. So next na bayan na dadaanan natin dito sa Bundok Peninsula Road ay Onisan, Quezon. So tuloy-tuloy lang tayo mga kaduit. Oh, may pasalubong din dito. Pasalubong. Tuloy-tuloy ang ratsada natin. Isang pahinga pa lang tayo mga kaduit. Sa ano pa lang tayo nagpahinga? Pagbilaw. So magpapahinga lang ulit tayo dyan sa Pututanin pagkalagpas ng Bundok Peninsula Road, and then ratsada na ulit tayo papunta dun sa amin. So dadaan na tayo ng Pure Gold. May bibilin tayo sa Pure Gold Katanawan. Okay, tuloy-tuloy lang tayo. Time check 10:30 na. So pumasok tayo dito sa Bundok Peninsula Road ay 9:57 or 9:58. So medyo nakaka 30 minutes mahigit na tayo na biyahe. Welcome to Onisan, Quezon. Yan o, Onisan, Quezon. So mas malapit talaga yung Onisan sa Agdangan kaysa sa Padre Burgos. May dalang kawit si kuya mo. Pang ano yan, pang harabas ng nyug. Pambenta siguro yan. May mga suklot na. Suklot. Si nanay na ano, lakas, kaldag tayo doon
ito na ang Unisan mga kaduit, 10:38. So mga less than 20 minutes pa or 20 minutes pa ang ibabiyahe natin para makalabas dito sa Bundok Peninsula Road. Ito yung tulay na nag-uugnay sa bayan ng Unisan at sa Agdangan. So dati ang tulay dito maliit lang. Kung hindi ako nagkakamali, mga 2000 lang to na nagawa. Yan tulay na yan. 90s wala pa yan. Kasi noon kahit nga nung 2000 pa ay dumadaan kami sa Gumaka pa, hindi pa dito. So nung nagkaroon ng maayos na daan ay dito na talaga kami dumadaan. Mas malapit kasi dito ng 1 oras compare sa Gumaka. 1 oras ang diferensya ng biyahe. So kaliwa tayo going to Pitugo, Quezon. Going to Pitugo, Quezon. So maliit din lang to, bayan ng Unisan mga kaduit. Mas malaki pa ang bayan ng Mulunay dito. Palabas na tayo mga katuwid ng bayan ng Unisan. So 10:40. Ang approximate ko kanina 11 tayo makakalabas. So check natin kung kaya nating makalabas ng 11. Medyo mabilis pa nga ng konti yung takbo natin. Medyo nagano tayo. Sagad-sagad ng konti. So update na lang tayo mamaya pagdating natin doon sa labasan. So ito na mga katuwid, sakto 10:57. Umalis tayo doon sa Bungad ay 9:57. Pagod. So pahinga muna tayo dito sa pinagpahingahan natin. Wala, ba't wala yung tindahan? Sa bandang unahan. So yun na, andito na tayo mga katoy sa Pitugo. Ang next na bayan na madadaanan natin ay Makalelon, General Lona, Katanawan and Mulanay. So pang-apat na bayan pa yung ating pupuntahan. So magpapahinga muna tayo ng konti dito. Meron ditong pahinga na tindahan eh. So Kalabaw, Kalabaw. So pag diniretso yan, bayan na ng Pitugo yan. So dito tayo sa kaliwa.
kaliwa tayo. Doon na tayo sa may pasalubungan doon sa pinagpahinga natin ng van, sa may Makalelo na lang, malapit naman na yun. Ano kaya tatayo dyan, oh? May mga ano na. So tuloy-tuloy na tayo mga katuwid. So doon na lang kami magpapahinga sa may pasalubong and restaurant o eatery sa may Station of the Cross, yung bundok dun sa may Makalelo, Quezon. So nandito na tayo mga katuwid. Tsakin na natin last time. Pahinga muna tayo dito kasi init sa puwit. Baba. So dito ang bilihan ng mga pasalubong. Doon, no, sa may bubong. Babay ko kayo. Kaya mo na, soft drinks muna tayo. Baba. So dito na tayo muna, pahinga. Ay. So ito yung Station of the Cross dito. Ayan yan siya sa araw. May mga bumibisita rin, no? Nandun niya sa taas doon. Parang lokban din style niya. Rin. Isang mula na yan daan yan. Kabilaan daan yan. So ayan na mga katiwid, paalis na tayo. Almost 30 minutes din tayo nagpahinga kasi si Commander ay naantok. Antok na antok. Tulog na sa likod ko. So pabiyahin na ulit tayo. Mga 1:30 na tayo makakarating kasi dadaan pa tayo ng Pure Gold. So ang dadaanan natin General Luna. So ito yung papuntang Makalelon sa loob. Hindi pa ako nakapunta dyan. Hindi pa ako nakapunta sa loob ng bayan ng Makalelon tsaka ng Pitogo. So General Luna ang dadaanan pa natin, then Katanawan, tapos saka yung Mulanay. So malayo-layo pa rin yan. More or less 1 hour pa yan hanggang Mulanay. Yun o. Bakbak ulit tayo, bakbak. Grabe talaga ang pag-uwi dito, hindi basta-basta talaga. Sobrang layo. So 5:30 tayo umalis kanina, ngayon ay
mag-aalas 12 na. So meaning makakailan na tayo, 7 hours. Seven hours na tayo bumabiyahe. May pasok ba sa Tagun Elementary School? Papractice sila. So siguro ano pa yan, sa bukas pa ang recognition nila. So tuloy-tuloy lang ito mga kaduit. Hindi ko nakukuhanan kasi napakainit. Mag-overheat yung camera natin. Siguro mga 15 minutes bago tayo makarating ulit ng kabilang bayan. Malapit lang yung pagitan nito, pero yung General Luna to Katanawan medyo malayo-layo. Siguro mga 20 minutes ang layo niya. Tapos Katanawan to Mulunay, malapit lang yon, mga less than 15 minutes. So rat-rat ulit tayo, rat-rat. Natakbo pala yan. Natakbo pala si Lito Lapid. So yan mga kalwit, nandito na tayo sa General Luna, Quezon. Wala pa yatang 10 minutes. Nandito na tayo sa bayan ng General Luna, ang puso ng Quezon, the heart of Quezon Province, General Luna, Quezon. So yan, ganun din, pakanan ulit yan kung pupunta kayo ng General Luna. Pero kung hindi naman kayo pupunta at ibang bayan, ito, diretsuhin nyo lang to. So 12 exactly 12. So mga 12:20 bago tayo makarating ng Katanawan, Quezon. Kasi medyo malayo-layo to ang distance, malayo ang distance ng Katanawan sa General Luna. Bakbak ulit tayo, bakbak. Dito mga kaduit, wala masyadong sasakyan, lalo na pag ganitong tanghali. Marami lang sasakyan mga bandang hapon na. Ayan. Agad. So Katanawan, Quezon na mga kaduit. Pagpasok pa lang
Hindi ko na pindot agad yung sa may arko. Okay mga kaduit, nandito na tayo sa Katanawan, Quezon. So simula dito hanggang sa amin mga almost 1 hour pa, hanggang sa bahay namin. So tatama tayong pure gold. May bibilin tayo. Bili tayo ng 1 kilong spaghetti at 1 kilong pansit. Pinapabili ni Mudra. So ito ang rotonda ng Katanawan. Ay, naayos pala yung kalsada niya sa loob ng Katanawan, oh. May pure gold dito. Nasal. Ay, saan nga ba yung pure gold dito? Sir, saan po yung pure gold dito? Po. Yung po, sa may sintro po yun. Sintro, yung kanila po. Sige po, salamat. Lagpas na pala tayo mga katuwid. Pure gold, balik tayo. So ito ang Enberger University dito sa Katanawan. So kalimitan yung mga ibang classmate ko na ano dyan, nag-aaral ng elementary education. Saan? Dito tayo. Elementary education. 12:28. So tamang tama, mga 1:30 tayo makakarating sa bahay. 1:30 pure, ayan, pure gold. Sa pure gold ang tindahan ni Aling Puring. Kaso mainit. Tayo sa medyo malilom. Ayan. So bibili lang tayo mga katoy sa pure gold. Lamig dito sa pure gold. Sa pure gold meat sa tindahan ng Aling Puring. Okay mga katoy, at tayo ay nakapag pure gold na. So tayo ay pauwi na ng Mulanay, ng Barangay San Pedro, Mulanay, Quezon. Sa Mulanay na lang tayo magpagasolina, full tank ulit. Para pagbalik natin ay konti na lang ang igagasolina natin. So palabas na tayo mga katuwid ng Katanawan, Quezon. So update na lang ulit tayo pag nandun na tayo malapit sa Mulanay.
welcome to Mulanay. So nandito na tayo mga kaduwid sa Mulanay, Quezon. Ayan na ang napakagandang arko ng Mulanay, Quezon. Ayan. So ito na yung entrada ng Mulanay, Quezon. So tuloy-tuloy pa rin tayo. Mga 30 minutes mahigit pa. 30 minutes. Mga 30 minutes na lang mga kaduwit ang biyahe natin. Andun na tayo. Mulanay, Quezon. Maraming naliligo dyan sa gilid-gilid ah. May mga kubo-kubo na rin pala dyan sa gilid oh. Gilid ng dagat. Gusto mag swimming. Oh, napakainit. Swimming sa dagat. Ito ang coastline ng Mulanay. Ayan. PUP Mulanay, Quezon. So dito tayo nagtapos ng college. Ayan, PUP Mulanay. Dito sa Barangay Santa Rosa, Mulanay, Quezon. Binabike ko lang ito dati mga kaduwid, naka BMX ako noon simula first year college hanggang 4th year college. Ayan, naka bisikleta lang ako noon time na yun. Binabike lang natin yan araw-araw kahit umulan, nakapayong sa pagbike. Okay, so papagas muna tayo saglit para full tank tayo. Premium gasoline. Full tank boss, pula. Punti lang yan. Mga 200. 230 mo po. 230.
Ayan, 230. So nagpagas tayo kanina sa Lucena ng, ilan nga ba yung ginas natin sa Lucena? 290. 290 bago ngayon 230. So bali 520 ang gasolina natin. Hindi, full tank yun, pang full tank yung kagabi. So 520 plus full tank na ulit. Ayan. So bali pumapatak lang na ang gasolina natin ay 500, 520. Ayan. Tapos full tank pa ulit yun, ha. Kung susumahin halos 300 plus. Ito yung papunta sa Narciso, San Andres, yan. Yung mga papunta ng pier, papuntang Burias Island, dyan sa kaliwa. So oh, pwede ba dumaan dyan? Pwede, oh. Dito na tayo dumaan, mga kaduwid, sa gitna. Linggo naman ngayon, eh. Hindi na tayo muna tayo dadaan dyan kina kuya, ano, Jojo. Parang nagiinom sila dun, ah. So, ito ang bayan ng Mulanay. Ang bayan ng Mulanay, Quezon. Oh! Pwede bang dumiretso dyan? Ah, pwede. Linggo naman ngayon, eh. One way lang kasi ito, mga kaduwit. Pag weekdays, bawal kang dumiretso dito. One way to, andaan mo doon sa kabila, sa may plaza. Pero pag ganitong linggo, walang one way. So ito na ang bayan ng Mulanay, mga kaduwit. Palabas na tayo. Ito yung nag-iisang 7-Eleven dito, establishment na nabago. Wala pang ano dito, mga Jollibee, wala pa. So time check 1:24. So mga 30 minutes ulit biyahe para makarating tayo sa bahay. So petex na ang takbo natin. Petex. Jerry Boy, ah. Si Jerry Boy. Taas pa rin ang ahon dito, eh. Parang may ano dito, may tindi abansi ang mga politiko, ah. Maraming mga tao. Oo nga, meron nga si Arrogancia, si Congressman. Tintin Reyes, anak ni Victor Reyes.
mga tricycle dito, oh. Ang lalakas sumahon kahit puno ng karga. Kalimitan mga may sidecar dito mga kadite, ano, Kawasaki Barako talaga. Pang matindi ang ahon, matataas kasi ahon dito eh. Buti nga ngayon simentado na, unlike before na rough road lang ito dati nun. Yun. Ito ang swerte yung may-ari mga kaduit, itong may-ari ng lupa, kasi mahal niya, no? Magandang klase yung mina ng ano dyan, panambak. So mayroong puti, mayroong itim. Mga naliligo dyan sa pool, andyan sinatuloy kanina eh. Merong apple ba, ano, falls pala, falls. Okay. So puro ahon dito mga kaduit. Ito paahon din to. Pero kagandahan, espaltado na siya, oh. So hindi na siya yung literal na semento na matigas. So at least to medyo ano na siya, medyo ma-smooth na sa gulong. Pag kasi purong semento, literal na semento, malakas sa gulong. Wow. So itong ahon na to dati mga kaduit, napakatarik niyan. So dyan na atrasan yung pinsa namin, umatras yung jeep bago nahulog siya, naipit. Siguro ang bahay nun yung Dexter Juarez. Si Bulastog ng Quezon. Hubad-hubad. Shoutout kay Bulastog ng Quezon.
nilipat itong school na to. Ito na ano to eh, nagiba lahat halos. Fault line yan eh, fault line. So 1:33 na mga kaduit. Nabutan na tayo ng ano. Ito pa fault line din dito. Palaging nagbibitak dito ang ano, kalsada. Ayan oh. Lumulubog siya. Ayan ang area na yan. Pasok siya dun sa fault line. Mataas to mga kaduit. Mataas tong lusong na to. Ayan, puro barako ang may mga sidecar dito eh. Ano to? Honda 155 naman to. PMX 155. Ngayon puro Kawasaki barako yan mga karit. Grabe lalim. Naayos pala yan. Ayan o. So yan, konting ano na lang, konting oras na lang at makakarating na tayo sa kasulok-sulukan ng Pilipinas. Patayan ng waiting.
Ito isa sa pinakamahabang ahon dito mga kaduit. Pag pabalik ka ng San Francisco, mahaba to. Pag pa-uwi naman, doon naman sa kabila. So time check 1:37. So malapit-lapit na tayo. Kunting panahon na lang. Taas nito mga kaduit. Itong ahon na to. Okay. Oh, bagong paggawa ang bahay oh. Ang dami pa rin nyug oh. Saranggola sila oh. Siranggola oh, parang natutulog ka na naman. Nagewang. So umalis tayo doon ay 5, palumagay na 5:20 na. 6:20, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 8 hours na tayo na nagbabiyahe. 6:20, 7:20, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 1:20 oh. 8 hours na tayo nagbabiyahe mga kaduit. Mabilis pa rin. Medyo mabilis pa rin ng konti kasi pagka gabi kasi naabot kami ng 10 hours eh, dahil sa sobrang antok. Pag biyahe mo nantok, pag may nadaan ng wedding shade tulog. Kaya mas maganda araw eh, o kaya madaling araw ang biyahe, mga bandang alas 3. Kainaman na yan alas 3 para bago magtanghali nandito na. Uy. Diyan sa kabila bundok na yan mga kaditang sa amin, sa kabila dyan. So walang daan dyan eh, kailangan pa natin umikot para makadaan tayo dyan. Saan kaya galing nga rin mga kamag-anakang ore? Okay, malapit-lapit na tayo. Ito rin, isa din sa fault line nito mga karuit. Yung ano na yan, palagi rin bumabagsak yan. Kahit simintuhin, after ng mga ilang buwan, crack mo ulit. Okay, so Pinagpalapalahan Elementary School. So konting-konting oras na lang at tayo'y malapit na makakapahinga na rin ang wet packs natin. Sobrang init na sa puwet. Ang
Pangit din lang sa malapad ang upuan pag nagtagal na nakaupo, mga katulad dito 8 hours ka na nakaupo, mainit siya puwet. Ipit na ipit kasi yung init hindi makasingaw. Tuli na. Buti na lang hindi nag-overtake agad tong Vios. May maliit na iglesia na rito. Oh, taas dito mga kapatid. Ito din ang isa sa pinakamataas na ahon, mahabang ahon. Malapit na tayo. Liliko na tayo sa ating paroroonan. Ayan na. So liliko na tayo dito sa ating paroroonan. Ito na ang ating destinasyon. Malapit-lapit na ang pagpasok sa Barangay San Pedro, Barangay Road. Tulad dito hindi pa din simentado, hindi pa talaga kayang tustusan. Napakaliit kasi ng mga pondo, ira ng mga barangay dito sa mga bundok. Kung hindi pa magkakaroon ng mga sponsor ng mga project nagbibigay ng mga pondo tulad ng Kalahi at saka yung mga iba pang non-government organization, hindi makakatapos ng, hindi magkakaroon ng magandang kalsada ang mga barangay dito. Kasi hindi mo siya pwedeng punduhan ng malaki dahil meron din namang ibang mga pupunduhan. Ayan, siya pakwanan, mga pakwanan na yan, paring ambit, ninatando. Ayan ang dami nilang pakwan. Kaso medyo na late na. Anong petsa na ngayon? April na. Nagtag-uulan pa kasi ng mga nakaraan Chong! Haba na pala ng semento dito. So ito yung palaging gumuguho. So na semento na pala yung kabiyak. Yung kabilang side na lang ang hindi pa. Yun So mga ilang panahon pa masisemento rin yan. Kunting panahon pa. Yun Dati kaming dalawa ni kuya nag-aararo dyan sa tuktok na yan. Sa amin dating ginubukid dyan hanggang doon kaming dalawa. Tatay nananahi noon, time na yun. Kaming dalawa ni kuya nag-aararo dyan. Malawak ang maisa namin dati dyan hanggang dito sa gilid na to. Maisa nyo dati yan, manihan at maisan. Ito ang kailangan masemento rin kasi pag umuulan dito maputik yung crossing, yung siko na yan, kurbada na yan. Ay, sa wakas nakarating din kami ng ligtas.
Kanina may nadaanan kami na mga riders na bangga niya yung tricycle, baliktad yung tricycle eh. Kawawa naman yung matanda. Kwarta na yan boy, kwarta na. Tumayat ng maigi si ano, limutan ko ng pangalan to, anak ni Kampunching. Si Aimee Marcos ay Pansi Tiapuring bayan Tiapuring yan eh. Bahay ni Tiapuring. Bah, saan galing ari bang ari? Nagdaang cruise. Nagdaang cruise yan mga yan, mga katikista. So ito na ang covered court, palatandaan na malapit na sa amin. Pogi. Ninang, ang ganda na ng bahay niya, no? Ito yung kita ano. Ticket, one way ticket of the blue. Oh, parang nag-practice ka pudra dyan So yan mga kadit, nandito na tayo. Grabing init. May tsamba mo, may garahe. Sa kabila. Sinilipat natin dun sa kabila. Ito pala si nanay. Okay, nakagarahe tayo sa mga level ng mga motor dito. Babanggain kita hindi ka makakilala ng amo mo Hehe. Si sir. Si Tune, parang naga-swimming yun Tune. So yan nandito na tayo mga kaduit. At grabe, almost ilan 9.5 hours ang ating 8.5 hours ang ating biyahe. Medyo mabilis pa rin compare sa gabi. Pag gabi kasi naaabot ng 10 hours dahil antok.
Minit. Wala. Ano? Ay. Anong ulam niyo dyan, Nay? Ay, nagpati ako manok at tinulahin alakin. Hindi ako So yan na mga kadayt, nandito na tayo. Oh. Thank you very much sa lahat. Thank you very much dahil nakarating tayo ng safe dito sa amin. Thank you, thank you. God bless po.